Mga kababayan, nung tanungin si dating Senador Leila de Lima kung anong yugto ng buhay niya ang nagdulot sa kanya ng labis na kalungkutan. Sagot niya, nung isa sa mga malungkot sa buhay niya ay nung mapatalsik siya bilang chairman ng Senate Committee on Human Rights and Justice. Nag-research ako kasi para ka mapatalsik may botohan yan Kailangan 16 na senador ang bumoto. The traitors to the rule of law and democracy were Aquilino Pimentel III, Tito Soto, Alan Peter Cayetano, Juan Miguel Zubiri, Panfilo Lacson, Cynthia Villar, Sherwin Gatchalian, Gregorio Honasan, Juan Edgardo Angara, Joel Villanueva, Richard Gordon, Nancy Binay, Joseph Victor Ejercito, Manny Pacquiao, Loren Legarda, and Grace Poe. The following senators either abstained or did not participate: Senator Ralph Recto, Senator Chis Escudero, absensya, Senator Antonio Trillanes. 4 ang bumoto ng no: Senator Franklin Dillon, Senator Risa Hontiveros, Senator Francis Pangilinan, at Senator Bam Aquino. Naku, paano yan? Yung iba pa naman dyan maaaring kumandinato na naman uli o naghahangad pa ng iba pang posisyon. Siyempre, ang sabihin ng mga kalaban nila sa kumpanya pag nag-diskurso sa stage, mga kaibigan, ito po ang mga nagtraidor sa ating mahal na senador na muntik nang maging martir doon sa kulungan. Mahigit na 6 na taon siyang nakulong nang wala namang gawa-gawa lamang na mga paratang para lamang sa isang political bingansya. Alam naman natin ang nagpakulo, alam ng karamihan na nagpakulo ng kanyang mga kaso ay si dating Presidente Rodrigo Roa Duterte. Hanggang dito na lamang po at maraming salamat sa inyo. Kung ako isa sa 16 na ito, magre-reach out agad ako. Sina Sandra Cam nga, Ronnie Dayan, Ragos, Kerwin Espinosa, at iba pang testigo na nag-recant, humingi na sila ng tawad kay Senator Leila para gumaan ang loob niya na ngayon siya ay nakalaya, baka mapatawad kayo.